Sinipa ang baril sa kamay ni Nathaniel ng isang tao mula sa likod niya. May hawak itong sniper rifle at nababalot ng camouflage attire. Inubad nito ang suot na helmet at mask at isang napakagandang babae ang bumungad kay Nathaniel. Napataas siya ng mga kamay. Nakalapit na rin ang lalaki at tinanggal nito ang mask nito. Isang maputing lalaki ang nakita ni Nathaniel. Ito na marahil ang katapusan niya. Naalala niya ang naiwang pamilya. Naalala niya si Beatrice. Walang ni isa sa kanila ang makakaalam sa mangyayari sa kanya. Walang ni isa ang makakatuklas sa kanyang kamatayan. Anong gagawin natin sa kanya? Tanong ng babae. Niligtas na ang buhay ko, Kiara. Pabayaan na lang natin siya. Napansin pala nito ang ginawa ni Nathaniel. Kasama siya ng gun smugglers, Terex. Siguradong terorista rin ang taong yan. Kaya tapusin na natin siya. Wika naman ni Kiara. Hindi, dadali natin siya. May nalalaman siguro ang batang to. Sagot ni Terex. Tumingin si Kiara kay Nathaniel habang nakatutok ang baril sa mukha ng binatilyo. Anong pangalan mo? Tanong ni Kiara kay Nathaniel. Nathaniel, maiksing sagot ng binatilyo. Maswerte ka ngayong araw, Nathaniel. Sige, tumayo ka. Inakay ni Kiara si Nathaniel at tinali ang mga kamay. Ilang oras pa ang nakalipas at dinala nila ang mga crates at nagtago sa isang hideout malapit sa Bangkok. Nakatali si Nathaniel sa isang upuan sa loob ng gusali. Nakita niyang magkausap sina Kiara at Terex. Maya-maya lamang, papunta na rin dito ang team. Ako na magdadala sa crates para iabot sa team. Ikaw naman ang bahalang magbantay sa batang to. Wika ni Terex. Bakit pa natin binuhay ang isang to? Halata namang wala tong alam. Sagot naman ni Kiara. Tauhan siya ni Mr. Tang at mukhang close sila ni Junard. Kaya alam kong meron din siyang nalalaman. Kapag nahanap na natin ang lungga ni Mr. Tang, matatapos na rin ang misyon natin. Lumapit si Kiara kay Nathaniel at may hawak itong punyal. Tinusok niya ito sa ibabaw ng lamesa. Okay bata, ayaw naming sayangin ang oras namin sa'yo. So tatanungin kita at kapag sumagot ka ng tama, makakawala na kita. Pero pag nagsinungaling ka sa akin, lalagyan ko ng butas yung leeg mo. Naintindihan mo ba? Tumango naman si Nathaniel. Ngayon, saan namin makikita si Mr. Tang? Tanong ni Kiara. Nandun siya sa penthouse niya sa may district. May nakasulat na tiger ang gusali niyang yun. Hindi mahirap hanapin yun dahil napapaligiran to ng mga neon lights. Pero mabigat ang gwardya nito. Nasa pinakataas ang kwarto ni Mr. Tang. Diretsong sagot ni Nathaniel. Well, mabuti kung ganun. Sabay ngiti ni Kiara. Napatingin nito kay Terex. Umiling ang lalaki. Pakakawalan niyo na ba ako? Tanong naman ni Nathaniel. Hindi pa sa ngayon, Nathaniel. Kailangan pa rin namin ng tulong mo para madali naming mapasok ang pinagkukutaan ni Mr. Tang. Nakita ni Nathaniel sa bintana ang isang truck kung saan may isang tumira ng rocket launcher. Sa likod niyo! Sigaw ni Nathaniel. Wasak ang pader na tinamaan ng RPG. Tumilapon si Terex at natusok ito sa dibdib ng nakausling steel bar sa dingding. Hindi na ito nakagalaw pa at binawian kaagad ng buhay. Mula naman sa labas ay bumaba ng sasakyan si Mr. Tang kasama ang mga tauhan nito. Gamit ang isang semi-megaphone ay nagsalita ito sa labas. Ibalik niyo sa amin ang crates! At hahayaan na namin kayo! Wika ni Mr. Tang. Suminyas ito sa mga tauhan at kumilos naman sila kaagad. Buisit! Sigaw ni Kiara. Sinipa niya si Nathaniel at natumba ito. Sakto rin na pinaulanan sila ng bala sa loob ng hideout. Paano nila nalaman kung nasan tayo? Tanong ni Kiara. May mga naka-install na tracking device sa mga rockets na yon. Sagot ni Nathaniel. Buisit talaga. Hindi nila pwedeng mabawi ang mga rockets na yon. Makinig ka sa akin bata. Tutulungan mo ako makalabas dito. At tutulungan din kitang makaalis sa bansang to. Maliwanag ba? Wika pa ni Kiara. Okay.
Napatango si Nathaniel. Buisit talaga! Gumapang si Kiara kay Nathaniel at pinakawalan niya to. Kaagad nagtago ang binata at pinulot ang baril ni Terex. Sumilip siya sa bintana at sumagot ng putok. May tinamaan nito kaagad sa labas kaya sa kanya napunta ang focus ng mga machine guns. Ako nang bahalang mag-detonate sa mga rockets. Dito ka lang. Huwag mo silang hahayaang makapasok. Utos ni Kiara. Okay. Sagot naman ni Nathaniel. Nakipagpalitan ng putok si Nathaniel habang si Kiara naman ay nag-set up ng makeshift bomb sa gitna ng mga rockets. Nadaplisan si Nathaniel sa balikat pero tuloy pa rin ang pakikipaglaban niya para sa kanyang buhay. Okay, tapos na ako rito. Tara na! Natapos ni Kiara ang kanyang bomba. Paano yung kasama mo? Tanong pa ni Nathaniel. Patay na siya, kaya tara na! Napatakbo palabas ng gusali ang dalawa at nang makahakbang sila ng ilang metro ay sumabog na ang bomba. Basag ang mga salamin ng mga gusali sa paligid ng pinagsabugan. Nayanig ang lupa at nagkaroon ng kaunting lindol sa lakas ng pagsabog ng mga rockets kasama ang bomba. Ang mga kalaban naman ay natabunan ng gumuhong gusali kasama si Mr. Tang at sakto rin ang pagtakas ni Kiara at Nathaniel gamit ang na-hotware na kotse. Saan tayo pupunta? Tanong ni Nathaniel. Meron pa kaming isang hideout. Nasa dulo yun ng bayan. Mas safe tayo doon kung doon tayo magpapalipas ng gabi. Kumusta ang lagay mo? Tanong naman ni Kiara. Naalala ni Nathaniel si Junard. Pareho sila nang tinanong sa kanya. Hindi man magandang halimbawa si Junard, itinuring na rin itong kapatid ni Nathaniel. Sa maikling panahon na sila ay nagkasama, napalapit na ang loob ng binata sa taong tumulong sa kanyang makasurvive sa napuntahan niyang bansa. Huwag mo masyadong bilisan ang pagpapatakbo mo dahil hindi pamilyar ang sasakyan sa lugar na to. Mahalata nila agad tayo kapag kahinahinala ang takbo natin. Mungkahi ni Nathaniel. Matalas ka palang mag-isip bata. Gusto kita. Napangiti si Kiara. Gusto ko lang namang mabuhay. Tsaka hindi na ako bata. Tingin ko magkaedad lang tayo. Tugon ni Nathaniel. Hoy, mas matanda ako sa'yo ng 2 taon kaya igalang mo pa rin ako. Nandito na tayo. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang motel. Bumaba ang dalawa at kaagad pumasok sa gusali. Pumasok sila sa isang silid sa 2nd floor. Maglinis ka na ng sarili mo. Baka magka-infection pa yung sugat mo. Wika ni Kiara. Maliit lamang ang kwarto at may isang kama sa gitna. Dahil malamig, heater ang laman sa loob. Pumasok sa banyo si Nathaniel at gamit ang sabon ay nilinisan niya ang sariling mga sugat. Tila huminto na ang pagdurugo ng kanyang mga pinsala. Pumasok sa banyo si Kiara at nagbigay ng mga benda. Itapal mo to. Sabay abot ng bandages. Tumango naman si Nathaniel. Sinimulan ng binatilyo ang paglagay ng benda sa sarili. Pero nang makita ni Kiara ang sugat sa dibdib, ay tinulungan na nito si Nathaniel. Pasensya na sa nangyari sa kasama mo. Wika ni Nathaniel. Ang pangalan niya ay Terex. Mabuti siyang tao. Ikaw naman, anong storya ng buhay mo? Tanong pa ni Kiara. Naglayas ako sa bahay at nung mapadpad ako dito sa Thailand, si Junard na ang kumupkup sa akin. Tinulungan niya ako makasurvive dito. Sagot naman ni Nathaniel. Bakit ka naman naglayas? Hindi sumagot si Nathaniel. Matapos ayusin ni Kiara ang benda ay tumayo na ito at lumabas ng banyo. Miss Kiara, ikaw anong kwento mo? Tanong naman ni Nathaniel. Hindi ko dapat sabihin sa'yo bata, masyadong classified ang katauhan ko. Pero maaari mo akong tawagin Kiara. Tugon ng dalaga. Alam ko isa kang intelligence, sa mga kilos mo pa lang at galaw ay halata ko na. Madalas ko na yung mapanood sa TV kaya hindi na ako bago dyan. Saad ni Nathaniel. Hindi ka lang pala matalas mag-isip. Mahusay ka rin pala mag-obserba. Sambit ni Kiara. Marami pa akong dapat na matutunan. Wika naman ni Nathaniel. Tama ka. Isa nga akong intelligence. At kabilang ako sa Scorpion. Sagot ni Kiara.
Scorpion? Ano naman yun? Pagtataka ni Nathaniel. Special Covert Operation Regulators and Paramilitary Intelligence Observation Network. Isang agency na pinangangasiwaan ng New World Alliance. Kami ang epektibong team ni Terek sa agency. Siya ang squad leader namin. Pero nakabatay sa abilidad at kakayahan ng bawat ranggo namin. Konti lang kami sa grupo pero sa paraang ito, masusukat mo kung sino ka talaga. Paliwanag pa ni Kiara. Ang angas naman nun. Pwede ba ako sumali sa inyo? Presinta pa ni Nathaniel. Sira ulong bata ka. Hindi kami tumatanggap ng batang katulad mo. Maaari ka nilang tanggapin kung meron ka military backgrounds at IQ skills. Isa akong agent, Nathaniel. Kung gusto mo talagang pumasok sa agency, dapat magkaroon ka muna ng military background or may backer kang intel agent. Sorry bata, di ka pa pwede sa larangang to. Dagdag pang paliwanag ni Kiara. Ganun ba? Maikling sagot lang ni Nathaniel. Magpahinga ka na, marami pa tayong gagawin bukas. Hindi pa tapos ang misyon ko. Ani Kiara. Akala ko ba ang misyon nyo lang ay makuha mga rockets? Pagtataka ni Nathaniel. Mali ka bata, ang misyon ko ay paslangin ang leader ng mga terorista. Si Hakubo. Litanya ni Kiara. Pero imposible yan. Maraming tauhan ng lalaking yun at nakatago to sa kanyang palasyo. Mag-isa ka lang, paano mo siya patutumbahin? Tila hindi kumbinsido si Nathaniel. Well, dalawa pa lang tayo sa ngayon. Sabay ngiti ni Kiara. Hindi pa sapat ang kakayahan ko, Miss Kiara. Mamamatay lang tayong dalawa. Wika ni Nathaniel. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang taong may mabuting hangarin sa bansa at sumusupil ng kasamaan. Palagi mong tatandaan yan. Sagot naman ni Kiara. Nagtago buong magdamagang dalawa at kinabukasan nang sumapit ang gabi ay kumilos ulit sila. Tinungo nila ang maliit na syudad na kontrolado ni Hakubo, ang dating terorista sa Pilipinas noon na muling binuhay ni Dimos at ngayon ay isa ng local warlord na nag-aahari sa naturang teritoryo. Ilang dekada na itong nagtatago sa nasabing bansa dahil sa mga kaso nito sa Pilipinas. Pagpasok nila sa syudad ay bumungad sa kanila ang sitwasyon. Halos sarado ang lahat ng mga establisimento. Kakaunting tao lang ang nasa labas at maraming nagkalat na mga armado. Sa isang mataas na burol naman ay matatanaw ang ginawang palasyo ni Hakubo. Isang marangyang mansyon na nagliliwanag sa kadiliman ng gabi. Huminto ang sasakyan ni Kiara sa tapat ng isang inuman. Pumasok ang dalawa sa loob at napansin kaagad nila ang mga nag-iinuman. Umupo sila sa isang bakanting pwesto at lumapit ang isang babaeng waitress. Chinita ito at mapula ang mga pisngi. Napangiti si Nathaniel sa waitress. Umorder kaagad si Kiara. Anong ginagawa mo? Tanong ni Kiara kay Nathaniel. Wala. Nawala ngiti ni Nathaniel sa waitress. Sira ulo ka ba? Naghahanap ka ng away? Huwag ka tumingin sa iba. Huwag mo silang pagmasdan, baka mahalata ka nila. Saway ni Kiara. Okay, pero ba't tayo nandito? Tanong pa ni Nathaniel. Dito natin kikitain ng kasama ko. Tutulungan niya tayo sa misyon. Sagot naman ni Kiara. Hey, ano ba? Sigaw ng waitress. Nakita ni Nathaniel na hinablot ito ng isa sa grupo ng mga lasing na tauhan ni Hakubo. Huwag ka nang magpakipot pa! Wika ng lasing. Bitawan niyo ako! Sinampal ng isang lasing ang waitress at nang matumba ito ay sinipa ito sa sikmura. Ang mga taong nakakapanood naman ay walang magawa. Halika rito! Hinila ng tatlong lalaki ang waitress papunta sa isang sulok malapit sa sulok ng bar. Pakiusap, pabayaan nyo na siya. Umagit na ang manager ng bar pero tinadyakan lang ito at muntikan pang mabaril nang itutok sa kanya ang AK-47 ng isa sa tatlong lasing. Saklolo! Tulungan niyo ako!
Sigaw ng chinitang waitress. Hinubad ang pantalon niya at pinatuwad sa sulok. Ginahasa ng lasing ang waitress at walang pakialam kung may makakakitang tao. Ang ibang customers ay umalis na lamang para makaiwas ng gulo. Tumayo si Nathaniel pero hinawakan siya ng mahigpit ni Kiara sa kamay. Nanginginig ang katawan ng binatilyo sa galit. "Wag mo nang subukan," bulong ni Kiara. Pinapaupo ni Kiara ang binatilyo at sumunod naman ito. Napapikit na lang si Nathaniel. Wala siyang lakas para gumawa ng hakbang. Naririnig na lamang niya ang mga hinagpis at iyak ng kawawang waitress na ginagahasa ng mga manyakis na mga tauhan ni Jacobo. Isang balarawang tumusok sa leeg ng gumagahasa sa waitress. Napalingon ng dalawa at ang apat pa nitong kasamahang nasa mga upuan. Isang matandang ermitanyo na nakabalabal at mahaba ang buhok na nakaponytail ang dumating. "Ikaw na naman! Pwes, sa pagkakataong to, hindi ka na makakalabas ng buhay dito!" Pero sa halip na gamitin ang baril, dahil kampante ang mga kalaban, inilabas nila ang kanilang mga itak at umatake sa lalaking matanda. "Lightning strike!" Sambit ng ermitanyo. Bumulwak ang dugo mula sa leeg ng tatlong umatake at bumagsak ito ng sabay-sabay. Nanlaki ang mga mata ni Kiara at Nathaniel. Hindi sila makapaniwala sa bilis ng atake ng matandang lalaki. Bago pa man nila ma-absorb kung ano ang nangyari, ay nagulat na lamang sila. Natumba na lahat ng mga kalaban at ang pinakahuli, ang taong gumagahasa sa waitress, ay nakasabit sa kahoy na pader habang nakatusok sa kanyang sikmura ang sariling itak. "Ikaw nang maglinis dito, manager. Wag mo na ulit papapasukin dito mga ulupong ni Jacobo," wika ng ermitanyo. Tumango naman ang manager at nagsimula silang mag-ayos at pinagtulungang alisin ang mga katawan ng mga kalaban. "Alam mo ba ang mangyayari kapag nalaman to ni Jacobo?" wika naman ni Kiara at lumapit sa kanya ang matandang lalaki. Mabalbas ito at palangiti. "Masyado nang naging barumbado ang mga tauhan ni Jacobo. Kadalasan, hindi na nila alam ang kanilang pinaggagawa. Hindi na rin makontrol ni Jacobo ang utak ng mga tao niya, kaya't hinahayaan niya na lamang silang maghasik ng lagim sa mga tao." Paliwanag naman ng matanda. "Okay, kung ganun, madali lang palang i-dispatch ang warlord na kagaya ni Jacobo kung hindi naman nakikinig sa kanya mga tauhan niya." Litanya ni Kiara. "Hindi ko masasabing magiging madali yun, iha. Ang rason lang kung bakit hindi siya maaaring kanain ay dahil gwardyado siya ng mga tao niya." Saad naman ng ermitanyo. "Bantay nino?" tanong ni Kiara. "Ang grupo ng Cobra," sagot ng matanda. "Ang mga mababangis na assassins na alaga ng presidente ng China? So totoo pala ang chismis." Medyo nagulat si Kiara sa narinig. "Ang mga bulong ng bundok ang nagsasabi nun sa akin, Kiara. Mga bulong ng demonyo. Naniniwala ka ba sa lumang alamat?" Tanong pa ng ermitanyo. "Naniniwala akong mas demonyo si Jacobo at kailangan siyang tapusin sa kahit anong paraan. At walang makakapigil sa akin na gawin yon." Wika naman ni Kiara. "Kung ganon, kumayak na tayo. Posibleng papunta na rin dito ang ilang mga tauhan ni Jacobo at gagamitin nating orasyon para sumalakay." Sambit ng ermitanyong matanda. Manong, pasensya na po ah. Huwag po sana kayo magagalit sa akin pero nais ko lang pong itanong kung sino po kayo." Tanong ni Nathaniel sa matandang lalaki. Napangiti lang ito sa kanya. "Sino batang ito?" Tumingin ang matanda kay Kiara. "Ang pangalan niya ay Nathaniel Manalo, personal assistant ko." Sagot ni Kiara.